Good morning mga ka-garden. Ito ang latest update ng aking tanim na Baikonur variety na grapes. Ayan siya. Nag-change color na. Malapit na itong ma-harvest. Ayan po. Actually, binawasan ko na to ng bunga. Yung medyo lumambot na parang overripe na naunang namula yung kulay niya. Then, tinanggal ko na kasi baka mahulog siya sa fruit net. Medyo matagal-tagal bago ako nakapag-update ng aking tanim kasi sobrang init talaga dito sa taas. Ito na yung aking tanim na dragon fruit. Ayan siya. Ang ganda ng development compare last year. Last year ay kukunti lang yung bunga. Ngayon ang dami-daming flower buds. Hopefully ay mabuo lahat ito. Pero sa itsura naman ng mga flower buds niya ay maganda. Mga healthy siya. Ayan siya. Ang dami talagang flower buds. Nakakatuwa. Ayan siya. Ayan siya mga ka-garden. Nakakatuwa talaga. Yung makita mo yung pinaghirapan mo ay unti-unti nang namumunga. Mas marami ang ma-harvest ko ngayon compare last year. Then by after nito may lalabas pa niya ng mga flower buds. Hanggang September namumulaklak pa, namumunga pa siya. Ayan siya. Actually marami tong maliliit na mga kasabay kagaya nito. Hindi na siya nadidevelop kasi nag-aagawan na sila ng nutrients. Ayan siya. Then ang dami talaga. Ayan, ang ganda. Na-excite na ako nitong makapag-harvest. Yung makita mo yung a night before na bubuka na siya. Ang bango pa naman ng bulaklak nito. Ayan, ang ganda. Super. Then sinabayan pa ng aking grapes. Yung strawberry ko may mga bunga naman siya. Pero dahil sa sobrang init ng panahon, hindi yung kalakihan. Sabihin na natin na medyo nabansot siya. Negative kasi sa tubig ang nawasa dito sa amin. Ayan siya. Ang ganda. Ang ganda-ganda. Then, eto na yung aking ibang mga tanim na dragon fruit. By next year ay mamumunga na rin to. Ayan siya. Kung hindi lang ako naunahan ng mga langgam, sigurado matataas na yung mga gapang ng aking dragon fruit. Kaso naunahan ako ng langgam. Then baka nagtataka kayo bakit may mga karton dito. Ang purpose nito ay tinatalian ko siya. Halimbawa yung kanyang stem ay papunta dito. Kailangan i-ano na natin siya. I-guide na natin. Ipupush mo siya papunta dito sa kanyang gagapangan. Then kuha ka ng straw, talian mo siya. Pero dapat meron siyang karton para hindi masugatan yung kanyang stem. Kasi pag nasugatan siya,
nakakahatak siya ng langgam kasi yung parang pinaka-juice niya ay yun ang binabalik-balikan ng mga langgam. Ayan siya guys. Marami na akong tanim na dragon fruit. Then ito yung natataniman ng aking Baikonur variety na grapes, yung may bunga na pahinog na. Ayan, ang dami ng dragon fruit. Ayan, oh. Ayan, may mga karton siya, then may mga tali. Kasi kung hindi mo siya i-guide, is babagsak na siya dito. Eh, may area pa naman na pwede siya na magapangan na kahoy. Ang kahoy na yan ay Madridi cacao. Kumbaga, yan na kahoy na yan ay yung mga parang mga alanganin ng sanga, yung sa clearing. Yun ang ginamit dyan. Then, eto siya. By next year ay ayan, meron na siya para humaba na yung kanyang stem. Marami nang mamumunga sa aking mga tanim. Kakatuwa talaga. Ayan siya, ang dami-dami. God is so good. Then yung aking tanim dito na nakalagay sa timba, kasi hindi ko pa naasikaso yung iba dahil nga sa kulang tayo sa tubig. Hindi ko pa na siya natatransplant. Ito ay Brazilian hybrid. Binungahan ako dito. Pero ngayong taon wala akong nakuhang bunga kasi nga pinag-transplant ko siya, siguro na stress. Pero meron na siyang mga pinapakita naman ulit na ganyan, oh, na parang magiging possible na sa mga susunod na lalabas na sanga ay no, magkakaroon na siya ng bulaklak. Ayan. Tapos yung stem niya kakaiba na naman, healthy. Ayan, habang nag-video tayo ay double purpose, nakakapagpainit na din. Kayo po, anong mga tanim niyo po sa inyong garden? Actually, madali lang magpabuhay ng dragon fruit and madali lang makapagpabunga as long as na ang gagamitin yung itatanim ay matured na siya at nabungahan na po. Para hindi na po kayo bibili kasi ang dragon fruit ay maraming health benefits. Lalong-lalo na ito ay anti-cancer and napakamahal po ng kanitong ang bunga ng dragon fruit. Pag bibili kayo ng hinulog dito sa fruit stand, sa market, mahal po talaga. Kaya kumbaga ako, ang tanim ko dito yung medyo kakaiba din, yung medyo mahal bilhin. Ang grapes ay hindi mura, ang dragon fruit ay hindi mura, at lalong-lalo na ang strawberry ay napakahirap hanapin kasi ang plantation nito ay nasa Baguio pa. Yun ang mga tanim ko na pagdating ng araw na siyempre nagkakaedad na rin tayo, hindi na kami bibili pa, kundi nasa bakod na namin ang aming mga tanim. Nasa rooftop lang to guys, kahit hirap nga yan, ang tubig ay pinagtsatsagaan ko. Sige po, thank you for watching. Pakisupport ng aking channel. Please like, subscribe, and comments. Thank you, bye.